Hello, good morning mga ka-rice mill. Ito, medyo mga dilim-dilim dito sa ating lugar kasi nasa shop tayo ngayon. Kaya ayan, may mga ilaw po tayo. Ayan po, pinapakita po natin dito yung pagre-repair. Pagwawasto doon sa may mga kalumaan ng Takayama. Luma na siya, ni-repair natin at saka binabalik natin sa original. Ayan po. At hindi o dapat nag-iisip yung mga iba na mga may rice mill sa mga ganitong repair. Ang katotohanan po niyan ay halos pag natapos po ito mas matibay pa sa dati sa pagkakagawa. Ano po, dahil ito po ay napapalitan po natin ng mga kapal na mga steel plate, yung mga luma. Pag napalitan na po ito ng mga kakapal at saka ginagawa po natin na inaayos natin, winawas itong mabuti. Ayan po, makikita nyo po yan sa kalahatan. Ayan po. Ito, kailangan po natin may welding ito. Ayan, kung nakikita nyo yung tinuturo ko, may welding po natin yan. Nakafix, nakasetting na po ito. Ayan na po. Totally ano po ito, totally repair po ito. Ayan, pinaklas na po natin yan. Naibaba na natin ito lahat. Ito, ginagawa natin ito kasi ang dati nito matigas. Ayan, malambot na siya. Malambot na po yan. Ito po ay may kalumaan na. Ni-repair na lamang po natin ito. Ayan po. Ayan. Nilagyan natin ng salamin. At lahat po ng ito ay mga naibaba na natin. So binabalik na natin sa pagiging original niya. Ayan, kung nakikita niyo po ito. Ayan. Mga high nut po yan, mga high nut. Yan ang dapat nyo yan. Wala tayong makitang high nut nito kaya pinagtatlo natin para mas okay. Ayan. Naka-upgrade na rin po ito, naka-upgrade na. Ayan po, pinalilibutan po natin ito, hindi pa na ito inailagay. Ayan, wala, nilalagyan pa po natin ito ng salamin. Ayan na po siya. Ayan, may mga wineldingan na po tayo sa loob. Ito po ay pinatigas natin. Ayan, nakita nyo mga wineldingan natin. Ayan. Okay. Dito tayo sa kabilang side. At saka sa ibang mga manggagawa na hindi nila alam yung ganitong technique, binibigyan ko po kayo ng isang technique. Ito po ay mga bolt doon sa kanyang bearing holder para doon sa blower. Ayan po, tatlo na yan. Ayan. Nagdagdag po ako ng dalawa. Ayan. Kung nakikita nyo yung dalawa na yan. Magkabila po yan. Meron din yan sa kabila. Ang layunin po nito ay para hindi po gagalaw itong inyong pito. Ito, katulad nito. Ang pagkakagawa nito ay wala ho siyang lock. Wala po siyang lock pagka ginagawa o nabibili ninyo. Wala to siyang lock. Kaya pag kayo ay nagtanggal ng inyong bearing dito sa inyong blower, ito ay gumagalaw. Pwede siyang bumaba hanggang sa nawawala siya sa eksaktong posisyon. Ngayon, bago natin lalagyan ng ganito, pinakanlock niya para hindi mapagalaw yung kanyang pito. Nakaset muna siya, naka-setting nyo ng buta, nakasetting na siya ng eksakto.
bago kayo maglalagay nito, para wala siyang sablay. At ito pa po, ayan dito, pangkaraniwan po, lalo na sa mga gawang ano lamang dyan, nagre-repair lamang, hindi nila nakikita ito, kahalagahan nito. Ayan, so bago nyo ilalagay dito, may distansya pa po ito sa loob, may distansya pa po yan sa loob. Ayan, ganyan, may distansya po yan. Kaya lalagyan po ninyo yan ng anumang bagay, pwedeng foam. Pwedeng foam yan dito sa kabila. Pwedeng foam. Para wala siyang singaw. Para hindi mabawasan ang pressure ng hangin. Pag higop niya mula doon sa loob, higopin niya, walang singaw. Wala siyang singaw. Ito, bubuksan natin to mga ka-rice mill. Ayan, bago na po yan. Ayan, kung nakita nyo yan, meron na rin pong salamin yan. Importante po ito para hindi basta-basta na dudurog. Ito, nakasetting na rin po ito. Ayan, nakasetting na rin po yan. Ayan, kung makikita nyo, mga bago na yung mga bolt nyan. Binaklas natin ito. Pati yung kanyang feeder doon sa loob, sayad na. Sayad na dati feeder nito, pero ngayon okay na siya. Yan, maganda na yung kanyang movement. Wala nang kalog. Wala na pong mga kalog-kalog yan. Okay mga ka-rice mill, ito po yung kanyang hangin. Mangilawan mo rito ang sandali para maano nila. Ang trabaho po nito ay para humigop. Magandang higop niya. Pagka nakatumba pong ganyan, yung pressure ng hangin malayo po. So malaki ang pinakang entrance ng hangin, mahinang humigop. Ngayon ilalapit nyo po ito. Ayan. Kung nakikita nyo, dinagdagan ko po ito. Kasi masyado pong maikli yung naka-original niya, masyado maikli. So kahit nakalapit ng mabuting ganyan, malaki pa rin yung kanyang pressure ng hangin, masyadong malaki pa rin, hindi niya nahihigop na mabuti papunta sa labas. So inilapit natin, ayan, malapit, sakto to. Para pagbagsak ng palay mula dito, kung nakikita niyo yan sa kamay ko, mula dito pagbagsak ng palay dyan, madali na lamang niya mahihila doon sa loob. Ngayon, kung sa tingin ninyo naman na yan medyo nadadala yung mga bigas, ibubukas nyo ng konti, pag ganun. At nandito ang control, ayan po yung talagang control niya. Ayan, maluwag yan, ayan. Ayan lamang po, pagagalawin nyo lang po ito. Okay mga ka-rice mill, ito po ay isang aral, o pwedeng kapulutan ng aral sa mga katulad kong manggagawa. At lalo na doon sa hindi pa marurunong, nag-aaral pa rin lamang. Ayan po, sinadya ko pong i-open muna ito lahat para makita ninyo. Okay, ayan po. Okay mga ka-rice mill, pansamantala hanggang dito na lamang pong muli. At sa mga susunod pa ng ating video, subaybayan niyo po sana ang ating pagbibideo. Maraming salamat po. Shout out po sa mga lahat kong viewers. Merry Christmas and Happy New Year. At saka doon sa ating mga subscriber lalo na, at sa ating mga kapatid, maraming pong salamat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.